yung po mga salitang para sila mga tupang walang pastor. Medyo sa panahon na ito ay may malaking paghamon. So bahagi yun. Kahit na sa pamagitan na makabagong teknolohiya. Pero sabi nga natin, maraming ibig sabihin ng mga silang parang mga tumpang walang pastor. Pero hindi sapagkat lamang kulang sa pastor. Kasi talaga, sabi ko nga, ngayong panahon na ito ay humihina ang ating pastor sa pagbabari. Sabi ko ay mabibilang na lang muna ngayon yung mga ating theologians. Pagkatapos siguro itong taon na ito, maaaring may tatlo tayo ngayong uordinahan o mahigit pa. Pero after ay mamumulong na tayo. Ilan na lang ang sa theology center natin. Pero bahagi nito, isa rin dito ay yung parang mga lupang walang pastor. Merong iba na ayaw magpapastor. Ayaw din sila ay turuan. At may hamon din ngayon sapagkat bahagi ng pagkilos na kuminsan yung ating pagtulog ay tinatawag tayo ngayon na namimili tayo sa gusto namin pakinggan. Kuminsan ay gusto lang namin pakinggan, yun lang ang gusto namin marinig. Kapag ayaw namin, hindi tayo nakikinig. Kaya ngayon sa ilang tinulungan sila ni Jesus ng maraming bagay ay may malawak na kahulugan. Bahagi ng saan ay tayo ay nawa ay magkukunan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sapagkat naalala ko tuloy yung isang sharing ng isang mother. Sabi niya ay kasi yung kanyang kapatid ay hindi kasal. Siya ay mother. So hindi naman dahil sa hindi tinulungan sila ng kanilang nanay. Parang sila tinulungan ng kanilang nanay kasi nanggaling sila sa isang pamilya. Pero nagkataon na rin ilang iba ang landas na tinara nung kanyang mga anak. Sabi nga, sapagkat kuminsan iba yung ating pinakikita at ibang landas yung ating tinatahan. Hindi dahil sa hindi tayo tinulungan, ngunit hindi tayo nagpatuloy. Kaya pagkataon na kung saan ay higit natin matutunan yung paanyaya niyang pinahayag ng buong kapal. Naalala ko yun sa Facebook na nag-comment yung isang pare kasi sabi
binanggit niya yung mga, kasi mayroong isang politiko na ipinahayag niya na siya ay payag sa divorce, sa abortion, sa same-sex marriage. At may nakita siya, well, hindi ko alam kung kakilala niya ba yun o kanyang parokyano. Sabi niya kung pag ganyan ang iyong posisyon, may pamatin yung mga taong simbahan. Mga taong simbahan na. Kaya bahagi yun. Medyo mabigat yung hangin na pinapamanik ng pumikapat. Kasi hindi lang ito kung tawagin ko natin ay preference o personality. Ito ay ito ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na kinakailangan nating pagkatawanan. Kaya kung minsan sabi na baka kulang tayo sa religious or faith instruction na makita natin. Kung tusin naman siguro kulang kasi sabi nga, ang talagang normal na maintenance natin bilang mananampalatayang Kristiyano sa Catholic reality. 1 hour lang every week. At well, the whole mass 1 hour at least. O sa iba at most ay yung homily doon ay a portion naman ng 1 hour. Bahagi yun ay yung mga protestante. Yun ay 2 to 4 hours. Pero sabi ko doon na lamang sa aming 1 hour every Sunday, only 20% lamang yung tumutugon sa panawagan ng pumikapat. Kaya bahagi wala naman tayong special na instruction. Maliban na lamang siguro sa mga ilang mga organization na may mga programa sa nabanggit na paanyaya na ipinapahayag ng pumikapat. So, depende na lang sa mga church organization na kung ay mayroong regular na kung tawagin natin na training para tayo lumalim sa ating pananampalataya. Kaya kung tusin ay sabi mo kapag napahaba yung sermon ng parang ay tawag nito ay umaangal na tayo pagkataon. At kuminsan ang gusto natin kuminsan din sa sermon ay entertainment. Well, ako hindi naman talaga ako magaling magpatawa. Kailangan kuminsan ay baka mamaya nawawater down yung ating pananampalataya sapagkat bahagi yun kung saan ay makita natin. Kaya yung sinasabi ni Jesus, tinuruan sila ng maraming bagay ay may malaking hamon
sa kasalukuyang panahon. Kaya ito yung idulog natin sa harapan ng may kapal. Nawa ay tunay tayong manalangin para sa mga taong magpapastor sa atin at nawa ay magpagabay upang makita natin yung paglago ng ating pananampalataya na nawa ay maging bahagi ng ating pagtugon sa buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Medyo, sabi nga natin, very challenging. Alam niyo yung ating nais na may tugon, yung sabi nga yung pagdadagdag natin ng hiling, ay isa rin yung pagtuturo. Sabi ko nga na makilala natin na yung simbahan din na sabi nga natin ay tumutukoy sa kabuuan, holiness. Kasi kasama niya yung hindi lamang yung magalingan ng Espiritu, ngunit kaakibat din ng kagalingan at kaayusan ng katawan na makita natin sapagkat ang iniligtas ng Diyos ay ang buong pagkatao ng bawat isa. Kaya sabi nga, medyo maglalagay tayo ng panahon para doon. Kung tutusin nga sa aking pagninilay, pahinga ko na yun bago mag-second mass. Pero bahagi rin yun. Sabi ko rin sana nabago rin yung ating kaisipan doon sa kahalagahan yung pagkapahin ng langis ng mga may sakit na hindi dapat natin kinakatakutan. At yung panyaya ko rin sa luma, kung minsan sinasabi natin na huwag kayong pumunta sa mga espiritista, sa mga tinatawag natin mga manggagamot, pero wala naman silang mapuntahan na maging bahagi para lumakas ang kanilang pananampalataya. Kasi kung minsan mas namamatay tayo sa pag-iisip, sa sakit natin, kaysa sa sakit mismo. Kung minsan pinahirapan natin. Kasi nga, minsan ay parang yung simbahan ay hindi nakikita na maging bahagi. So, yun yung isa sa mga pamamaraan natin tayo. Bahagi na rin yun ng sabi nga natin, para maturuan sila ng maraming bagay. At yun ang idalangin din namin. Manalangin tayo sa mga taong magtuturo sa atin. At ipanalangin din natin na nawa tayo magkaroon ng kaginangan na yung aking pananampalataya, isang pananampalataya na patuloy na nag-aaral at patuloy na nagdanais na makilala ang ating pananalig kay Jesus sa
na tumutugon sa mga hamon ng kasalukuyan